Hello guys! Magandang araw mga master. At isa na naman pong video tutorial lang ituturo namin sa inyo. Ito po ay ang ating indoor termination. Actually guys, ito ay emergency. Kaya papalit tayo ng termination. So ayan, tinanggal natin yung luma nating termination at papalitan natin ng bago. So ngayon, ang ipapalit natin dito ay isang termination tie-hand termination. So, tanggalan muna natin ng conductor sleeve ng conductor. Yan, ang sukat ng conductor na yun guys ay 74. So, after nating ma-strip yan, ay i-strip naman natin yung ating semicon. So, yan, medyo mahirap ang repair kaysa sa paggawa ng bago. Guys, ang ginawa namin yan ay tinanggal muna namin yung insulator. Binaba namin ang termination sa mula sa GIS compartment. Saka namin tinanggal insulator kasi nagkaroon ng problema ang termination. Ang termination ay nabutas. Ang pot shield niya yung nag-hold sa langis. So, dapat natin palitan kasi wala nang langis ang kanyang terminator. So ayan guys, natapos na natin tanggalin. Kung makikita nyo yun, yung tinanggal natin na pot shield na nasira. So after nyan ay tatanggalin natin yung balat na yan ng jacket at i-press natin yung ating conductor sleeve. So ayan, ang sukat ng ating kable na ginagawa ngayon ay 1200 mm. So medyo malaki siya kasi siya ay 132 kb. So ayan, mag-umpisa na siyang initing jacket kasi susukat wire yan. Ang sukat niyan ay mula sa conductor sleeve pababa. Ang sukat niyan ay 1153 mm. Millimeter tayo guys. Hindi tayo ang ginagamit lang nating sukat dito sa termination ay millimeter at centimeter. Tayo magamit ng inches. So ayan, ayun no, kung nakikita nyo guys yun yung ating pot shield at ang ating stress cone na tinanggal sa lumang termination. So, actually guys, ang termination na tinanggal natin ay piston one. So okay, after natin na matanggal ang balat ng ating conductor, linitin na natin yung ating jacket. Ayan, kasi mag-o-open tayo kasi dahil nag-repair tayo, nag-adjust tayo ng sukat. So kailangan natin siyang balatan. So okay guys, kung umabot kayo sa parte ng video ito, paki-comment naman dyan sa baba kung taga saan kayo para malaman naman natin kung saan na umaabot ang ating video. Okay, so back to work tayo. So medyo nag-delay kami ng konti dyan dahil kailangan natin i-manual ang fire alarm. Kasi pagka hindi yan naka-manual, mag-alarm yan at indiretso ang alarm na sa pinaka-manual. So kailangan mo natin ipa-manual yan sa safety na naka-designate na substation. Kasi guys, bagong substation yan 132. So okay guys, ayan, gagamitan na natin siya ng alarm. Ayan yung rope natin. Ayan, actually yan ay mga special tools na ginagamit namin sa aming trabaho. Kailangan natin i-diretso yan para maganda at pantay yung ating sukat sa ating termination. So yeah, kailangan ng dalawang tao hilahan yan para maging diretso ang pagkakaputol ng ating jacket. So medyo matagal ang proseso dahil una sa lahat, hindi maganda ang posisyon ng ating termination. Ako makikita nyo guys, nasa ilalim siya ng compartment ng GIS. Ang copy natin ay sakto-sakto lang. So kailangan talaga nating diskartihan kung paano natin tatapusin ang ating termination. So after nyan, natanggal na natin, nakapaglagay na tayo ng window. Sukat naman tayo ng 3 cm ay 5 cm para sa ating aluminum foil na matitira sa LT. Ayan, 5 cm and 5 cm. Okay guys, tapos lalagyan lang natin siya ng konting notch
para lang hindi masira or magdire-diretso ang pagkakaputol ng aluminum foil. So yan, hihiwaan natin yan. Yan, konti lang nuts. Konting ano lang para lang hindi siya magdiretso. Hindi natin kailangan guys idiin yung knife. Basta magkaroon lang ng lamat. At after nyan, hiwain natin yung jacket. Actually guys, napakahirap talagang mag-repair. Yan. Kagaya niya, napaka-iksi at wala tayong space. Yan. For example, iniwanan natin yan. Yun ang mahirap niya sa lahat. Yung pagbubuka ng jacket kasi wala tayong access. Hindi katulad nung mga basa natin ginagawa. Meron tayong access sa taas para maibuka natin ang ating jacket. Yung outer jacket ng ating termination. So ito, repair. So magbabawas lang tayo. Tatanggalin na natin yan. Yung jacket na yan, babawasan natin. At kailangan kasi natin i-bend yun. Screen wire na yun dito. Kasi bagong termination, bagong sukat. So ayan, kailangan dyan guys, be careful. Huwag natin sisirain yung ating semicon. Napakadelikado niyan. Kaya talaga dyan dapat dahan-dahan lang ang paghiwa. Ayan. Dali mo rito lahat. Kailangan ang knife mo ay maliit lang nakalabas. Siyempre, ingat din sa pagtusok sa screwdriver. Yan, sa kapre kasi minsan napapalakas tayo ng sundot at matutusok natin yung semicon na nagiging problema yan, sa ating termination. So by the way yan, dinahandahan lang namin guys. Okay, paisan, kalas. Jacket na pinat. At hindi namin pinuwersa. So may mga special tools na kami ginagamit dyan. Gaya ng mga fabricated naming mga special tools. Ayan yung pambukas namin ng jacket. Jacket opener ang tawagin namin. Isang baka lang siya. Ayan, saka parang meron siyang higuba. So ito guys, kung titignan nyo, napakahirap talaga ng position yan. Napakaliit ng space namin para sa pagtatrabaho ng termination na yan. Isa pa, ang mahirap dyan ay yung ayan, gagaya nga yung pagbubukas. Kasi nga, wala tayong access. Pagka namali ka ng kawit dyan, either sumabit sa semicon at masira, lumabas ang XLPE niya. So, kailangan talaga ng maingat. May pag-iingat talaga. Dahil nawala talaga kaming access sa pagbubukas. So, kailangan talaga gamitan ng diskarte. So, sa punto na yan, talagang nahirapan kami. Dahil ang ating kable ay nakadikit sa structure. And also may kable pa siya. 3 kable yan. Yung dalawang pase nakakabit pa yan sa compartment. So, yan guys. Medyo talagang madugo at napakahirap talaga ng ating trabaho. Kaya nga sabi ko, mas gustuhin ko pa magtrabaho ng basar kaysa ganitong repair. Totoo lang ang repair, napakahirap. Okay guys. And after nating mabuksan ang jacket, ayan, mapapansin nyo yung yung cutter tape kulang na. So wala kaming spare na cutter tape. Ang gagawin lang natin yan ay ibabalot lang natin. At may sukat yan 17 cm. Mula doon sa may open jacket natin, susukat tayo ng 17 cm para lagyan natin ng copper tape sana. Dahil sa kulang na ang ating copper tape, ang gagawin natin yan, ipapaikot lang natin yan hanggang doon sa may marking natin ng 17 cm. Saka natin tatalian ng tie wire. Ayan. Meron din tie wire na provided ang accessories na ginagamit natin dyan. So itatali lang natin dun yan. Mula doon sa may 17 cm. Ayun, makikita nyo guys yun. Sa dulo doon, talian lang natin ang alam. Actually, normally yan, dapat yan nababalutan siya ng cutter tape. Dahil sa repair yan, wala kami dalang mga spare na cutter tape. So, ang ganyan lang. Pero okay naman yan. Kasi meron pa naman siyang connection. Tatali naman natin siya ng rod. And then, ibebend natin yan to. So, also, pagkatapos ng termination, meron pa tayo kakabit ditong copper grid sa aluminum.
So ayan, sinukat na ng ating kasamahan kung hanggang saan ang tali. Kaya kung sa tingin nyo guys ay pakipakinabang at nakakatulong sa inyo ang video nito, please like, share, and follow po sa ating Facebook page. Kayo na rin po sa ating YouTube channel, The Expat Life 101. Kung ano po yung Facebook page natin ay ganun din po ang ating YouTube channel. So ayan, medyo nagtagal tayo dyan ng konti sa preparation kasi nga unang-una hindi maganda ang ating posisyon, hindi maganda ang ating sitwasyon dyan. So ayan, lalagyan natin siya ng tali para lang ma-bend natin kasi mula doon ay i-bend natin yung mga natirang spring wire na yan. At yan ay ibabalik natin sa ating outer case. Overbetter case pala. Okay? So ayan, i-bend muna natin yan temporarily. Ayan. I-bend muna natin siya. Kailangan siya ay nakadiretso. At kailangan guys yan, mahigpit. Mahigpit ang pagkakatali. Para hindi siya bumaba. Ganyan lang. Bend mo lang ng dalawa dahil nga yan ay nakabalok na yung dulo. Oh, hirap talaga. Hirap. Kailangan talaga dyan ay iayos ko pa lahat isa-isa yung mga yan. Pero dahil emergency yan, hindi na namin naayos isa-isa. Kasi kailangan na rin i-energize siya. Tinapos namin ang termination na yan. One day ang termination yan. Dahil ang termination na yan ay dry type. No need na oil. No need na lagyan pa ng oil. Yan ang bagong, yan yung ikinabit namin dyan na termination. Ang Taihan dry type. Ayan. Kasi dalawang klase guys yung ating termination sa Taihan. Meron tayong wet type at meron tayong dry type. Ang wet type guys ay yung meron langis sa loob, may isolation oil. Itong kinabit namin dito guys, wala siyang langis. So kaya medyo madali siyang i-prepare, madali siyang i-terminate kung sa basa na nakamit. Pero sa ganitong emergency, karamihan talaga namin ginagamit ay ganyan, dry type kasi pinakamabilis at pinakasimple ikagay ang termination. So after nating ma-prepare yan guys, susukot na tayo ng stripping yung babalatan natin. Pero bago natin siya binalatan ay ilagay muna natin yung conductor sleeve tsaka natin siya ipinrest. So guys, sa pagkakataong ito, ang hirap talaga ng nangyari sa amin kasi dahil ang accessories na ginamit namin ay hindi para sa kable na yan, medyo ang kanya conductor ay medyo malaki. So kailangan pa namin siyang pukpukin para pumasok yung conductor sleeve. Yan. Pero normally nangyayari yan sa mga emergency, kahit na sinabi natin na pareha siya ng specification ng kable, sinabi natin 1,200 ay pasok na siya sa sukat ng mga accessories. Minsan nagkakaroon ng konting pagbabago dahil sa una-una manufacturer ng kable. Yun ang kaunahan kasi minsan may malaki ang sukat pero nasa standard. So ayan, ang ginawa namin yan guys, nilagyan muna namin ng alarm ring conductor sleeve. Hindi na nga nakita sa camera kasi nga medyo meron tayong nakabatay dyan. So ang ginawa na dyan, lagyan lang namin ng alambre, tsaka namin pinukpok. Lagyan muna namin ng kay para hindi masira yung ating conductor. So ganun lang guys. Tapos nun, i-press na.
Ayan guys, ang ginamit namin dyan ay isang press lang. Yan, dahil lang die natin ay malapad. So, saktong-sakto lang siya na i-press natin ng 1.5. So, normally, yun naman talaga yung standard. Okay guys, kahit na alam natin ang sukat ng termination, huwag pa rin natin kakalimutang tumingin sa ating drawing. Yun, so double check, triple check, 4 na beses ka mag-check ng sukat bago tayo magbukas ng ating assembly. So ayan, sa pagkakataong ito ay sinusukat na namin ang haba ng ating dagdag na strip kasi meron na siya existing, so dadagdagan lang natin. Kasi guys, ang lahat ng termination na may iba't ibang sukat ng pagbubukas. Dito nga ay medyo nahirapan tayo sa pag-i-strip dahil ang cabin na yan ay nagkaroon siya ng slope. So, kailangan dahan-dahan natin siyang babawasan. Dahil once na magkamali ka dyan, bulubog ang blade ng ating stripping tool. So sa pagkakataong ito ay dahan-dahan nating ibinababa yung ating blade ng stripping tools dahil sa hindi na siya pantay. So ang ginawa ko dyan guys ay niliitan ko lang ng kain ng ating stripping tools kasi once na lumalim yan, hindi na natin siya marirepair. Sigurado magpapalit tayo ng copy dyan. So, sa mga baguhan, sa ganitong mga emergency termination, di baling may materi siyang semicon kasi madali lang tanggalin yon. Igaglas lang natin siya. Ang mas mahalaga dyan ay hindi natin masira or mapalubog yung semicon, yung XLPE niya sa pamamagitan ng ating stripping tool. Konting ingat, dahan-dahan ang pakain ng ating stripping tools para hindi siya masira. Mga master, baka naman po pwede kung maglambing sa inyo. Umabot ka ngayon sa video ito at papapanood mo to, maaari mong i-comment kung taga saan ka at para malaman naman natin kung hanggang saan na umabot ang ating video. At don't forget to like and share and follow our page, The Expat Life 101, para sa ating mga tutorial about high voltage cable joint and terminator. Maraming salamat mga masters. So ayan guys, natapos na natin ang ating stripping. So ngayon ang kasunod naman yan ay ang sasanding natin ng ating kable. Pero bago yan, lahat ng mga natin ng semicon ay gagamitan natin siya ng glass para matanggal natin. Kasi pagka hindi natin tinanggal yan, ay mahihirapan tayong sa pagkasanding kasi nakadikit yan sa ating XLP. So gawin natin, punasan muna natin ng alcohol para matanggal ang grease at saka natin siya i-glassing. Pagkatapos ng glassing ay isasanding natin ang ating kable ng sanding machine and then gagamitan natin siya ng
manual sanding. Ang ating 400, 600 at 800 grit na sanding paper. So ayan guys, natapos na natin siyang isanding machine. So ngayon ang next step natin ay 400 sandpaper, 400 grit sandpaper manual. Ayan, ganyan natin. Pakikilis lang natin yung parte. Ano yan? 320? Stress con kung 220. saan siya tatapak. So ganyan ang gagawin natin, 400, 600 at 800. Ito press natin. Tapos strip, sanding na tayo. After nyan, may kakapitan natin yung accessories. Hindi, dapat niya palinis mo muna. Palinis mo muna ng alcohol. Ayan, at matapos natin isanding ng 400, 600 at 800 grit ay iinitin natin yan. Ating XLPE para makita natin kung alin pa ba yung may mga tama o may mga scratches dyan sa ating cable. So, ganun pa man ay para matanggal na rin ang humid or ang mga moisture sa ating kable. After nyan, papasok na natin ang ating mga accessories gaya ng ating lower metal case, ang clamping ring, ang ating shrinkable tube, and also yung ating insulator. Okay. Clean. Tumog. Ano ka na pa? Matapos nating ilagay ang ating mga accessories gaya ng lower metal case at ang ating clamping ring, pati na rin ang ating compression ring. Ayan ay tanggal natin yung dinarap natin plastic at lilinisin natin ng alcohol. After nyan, lalagyan natin siya ng silicone oil. Ayan, linisin muna natin yung ating kable. At pagkatapos nyan ay lalagyan natin siya ng silicone oil para maipasok natin ang ating EPR stress coil. Ayan, at madali nga natin na ipasok ang ating EPR stress coil dahil
Malambot lang naman siyang ipasok at meron siyang silicone oil. Ngayon ay ire-ready na natin yung ating insulator para maikabit na natin ang ating compression spring. So guys, dito sa step na to ay kailangan talaga ng accuracy dahil meron tayong sukat na sinusunod pagdating sa paglalagay ng insulator. Sa insulator po guys ay meron tayong sukat na 45 mm. Yan. Kasi diyan tayo magbabase kung ang ating EPR ba ay bababa o tataas. Pag kulang po ang ating sukat sa taas mula sa labi ng insulator, hanggang sa may taas po na conductor sleeve natin, ay may posibilidad po na umangat ang ating stress con. So yung ilagay po natin na yun ay tinatawag nating stopper ring. Yan po ay magsisilbing stopper ng ating insulator. So sa ngayon ay inihahanda na yung ating insulator at ilang sandali pa ay ilalagay na natin siya. So ayan guys, unti-unti nang inilalagay. Pero yan guys, may o-ring yan sa conductor sleeve, may dalawang o-ring siya. Ayan. So ayan, ilalagay na natin yung ating insulator. Dahan-dahan po natin ilalagay yan. Iwasan natin huwag tamaan yung ating XLPE dahil yan po ay napakadelikado. Once na magkaroon po siya ng tama, automatic po yan ay sasabog. Dahil po wala pong dadaanan ng kuryente kundi doon po sa sa magiging tama ng kabel scratches. So iniiwasan talaga natin na magkaroon ng scratches or malalalim na hukay ang ating XLPE dahil yun po ang cause na tinatawag natin flashover. Ayan, matapos na natin ilagay yung ating insulator, ay lalagyan na natin yung tinatawag nating lock nut sa taas. Yan. Yan pong lock nut na yan ay higpitan natin. Ihigpitan po natin yan ng paaabutin natin ng 4.5 cm yung ating conductor sleeve. Kasi mula po doon sa dulo ng ating insulator, kailangan natin sumukat ng 4.5 cm, 45 mm. Okay? So yan kung mapapansin nyo guys, patuloy pa rin nating iniikot by force kasi kailangan talaga nating makuha ang tamang sukat nyan na 45 mm or 4.5 cm. So kung mapapansin nyo guys, ayan, diretso pa rin na ikot, pero may nakapigil dyan kasi hindi natin po pwedeng pabayaan na umikot yung ating insulator kasi masisira ang ating EPR. So ayan, sinusukat na nila kung ilan na ba ang inabot ng ating conductor sleeve mula doon sa may insulator, and after nyan sa ilalim naman tayo mag-ihigpit doon sa ating compression spring. Hindi natin titigilan guys ang paghihigpit niyan hanggat hindi natin nakukuha ang tamang sukat na 45 mm, 4.5 cm, dahil dyan nakasalalay ang buhay ng ating termination. So guys, sa dry type na tayhan, tandaan nyo ang sukat ng termination after natin ilagay ang insulator ay 4.5 cm. And after natin makuha ang 4.5 cm ay ipapasok naman natin ang ating tinatawag na compression spring. Guys, dito naman sa compression spring, meron din tayong kinukuhang sukat. Ngayon, ilalagay natin muna yung ating clamping ring, o tinatawag nating lower metal cage na yan para sa insulator. At yan pong yung pong kinakabit nating ring na yan ang kakapitan naman ng ating compression spring na magtutulak doon sa ating tinatawag na EPR stress con. So guys, tandaan nyo,
meron tayong sukat na sinusunod sa paglalagay ng ating compression spring. Ngayon guys, after nating mailagay lahat ng mga Allen key dyan sa ating tinatawag na clamping ring na yan sa isolator, meron tayong sinusunod na torque. Ang torque nyan ay 25 Nm Newton. So ang gagawin natin dyan ay itatight natin siya ng cross tight. Cross tight po ang pagtatight nyan para maging balanse. Ayan ang ating ring. So after nating ma-torque yan guys, ay ipapasok naman natin yung compression spring. Ayan, ngayon ay inihigpit na natin at pinapasok na natin yung ating mga bolt sa ating compression spring. Guys, meron yung spring na yan ay napakahalaga dahil meron yung sukat na sinusunod. Kailangan yung bolt ay lumabas ng 1 cm. 1 cm guys ang hinahabol nating sukat dyan sa ating compression spring, dahil kapag hindi natin naikuha ang tamang sukat ng ating compression spring ay maaari itong bumaba or bumagsak yung ating compression spring. At yun din ang tendency kung bakit ang termination natin ay sumabog, kasi either ang ating stress con ay bumaba dahil sa puwersa ng ginawa natin sa taas, mawawala na siya sa ating parking line. Dahil guys, mula sa semicon, wala sa XLPE ang pababa ay may sukat tayong 65. So doon nakaparking ang ating stress con. Once na ang spring natin ay hindi natin nakuha ang tamang sukat, posibleng ito ay sumabog. So after nyan guys, ilalagay naman natin yung ating lower metal case kung saan nakalagay ang ating earthing. Ayan. So guys, be careful lagi sa ating termination. Lagi nating babantayan ng sukat kung tama ba ang ating ginagawa. So guys, ayan, tapos na ang ating termination. Sana ay nakatulong po ang aming tutorial sa inyo, at kung sa palagay nyo ay nakatulong sa inyo ang aming video, please like, share, and follow sa ating Facebook page. Gayun na rin po sa ating YouTube channel, The Expat Life 101. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa susunod pa natin mga video. So hanggang dito na lang po, at maraming salamat po sa mga sumusuporta. Hanggang sa susunod po nating video. God bless you all guys.